Studio Chairperson Eta Rosales ng Commission on Human Rights. Chairperson Rosales, good morning po. Good morning, Igan. Opo, ano pong initial reaction nyo nung pinapanood nyo yung video ng pananapak po ni Mayor Sara doon sa sheriff? Siyempre ang initial reaction ko, may violation kaagad Meron, na naganap doon. Siyempre naman. You're a public official, tapos sasaktan mo ang isang other public official, lalo ng isang government employee, may pananagutan ka. Yun ang mahalaga. So, yun. So, dapat managot siya. At mananagot siya sa pamamagitan ng isang fair and independent investigation na dapat gawin ng DILG. Okay. Yun. DILG, yung Commission on Human Rights sa rehiyon niya. Ang papel ng Commission on Human Rights, taga-monitor para tiyakin na maayos naman at fair yung nagaganap na investigation. At para sa amin din, inaantay ko na lamang ang ulat mula sa regional office namin. At balak din namin na maglabas ng comprehensive guidelines. Okay. Yun, sa pagsasakatuparan ng tinatawag na policies of government on adequate and decent housing, whether or not nagaganap ito sa in-city housing development project or whether this is relocation. Nagulat nga ako, no? Akala ko Metro Manila ang problema yung mga demolition, pati pala dyan sa area ng iba't ibang lugar sa bansa natin, Chairperson. Basta highly urbanized areas, talagang malaki ang problema ng ating informal settlers. Yun. So ngayon nahayaan nyo muna DILG gumulong yung kanilang sariling investigasyon. At dapat naman kasi sila ang ahensya na gumanap nito. Pero kami, dahil sa mismo dito nga sa Metro Manila, sa Pasig halimbawa, sinundan ko yung Pasig at saka naka-hands-on ako doon, nakita ko talaga yung mga malalaking problema na unang-una, kung mapanganib ang lugar, kailangan ilikas sa mga tao, di ba? Pero ang pamamaraan ng paglikas, paano ba yan? Dapat makatao din. Sapagkat mga tao ang iyong kaharap dito. Yun. Hindi yung basta-basta i-demolish mo, sasaktan mo sila, at saka kung lumalaban sila, gagamitan mo ng sandata. Yun, tingin ko hindi makatao yun at tapos na ang panahon ng diktadura. Panahon na ito ng demokrasya. So yun yung dapat isipin. Kung sumusunod din sila, matigas din po yung ulo. Yun. Sila rin kailangan nila ng pag-aaral tungkol sa ano nga ba ang mapanganib, dapat, ewan ko ha, edukasyon kasi may nangangako sa kanila, Chairperson, na magiging kanila yung lupa, may titulo pag nagtagal sila. Hindi. Baka professional, squatter. Yung mga professional squatters, dapat yun, ilagay sa lugar. Di ba? But yun nga, ang importante siguro due process May mga remedies, may legal remedies. But beyond the legal remedies, meron yung gabay on human rights. Yun. Okay, isang punto na lang po, paano po gugulong ito kung yung mismong sheriff ayaw na magsampa ng reklamo laban kay Mayor? Well, motu proprio, DILG should investigate, di ba? Yun. Okay, maraming salamat po. Good morning. Good morning. Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. Nalusaw na pong isa sa dalawang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Ang isang low-pressure area naman, huling namataan sa layong 700 kilometro sa silangan ng Surigao City. Nakapaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Inaabisuhan ng Pag-asa ang mga nakatira sa Visayas at Mindanao na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng malakas na pag-ulan. Makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at paggidlat sa Katimugang Luzon kasama ang Metro Manila. At para po sa karagdagang detalye ukol sa lagay ng panahon, makakausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Pasyente. Rene, good morning. Ay, magandang umaga, Rhea. Gano'ng kalaki yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area sa Surigao, Rene? Sa ngayon, Rhea, maliit ang tsansa at posible pang matunaw. Dahilan sa yung makapal na kaulapan na nakatapat doon sa low-level circulation, humiwalay. So pag gano'n ang senaryo, ang mangyari, posible siyang matunaw. Pero kung posibleng maging bagyo, no? Kung sakasakali, anong itatawag sa bagyong ito? Goreng, Rhea. Goreng ang sunod na bagyo natin. Goreng, Rene? Goreng, yes.
Pero mas nakikita ng pag-asa, hindi matutuloy yon. Pero posibleng magkaroon din ulit tayo ng panibagong low pressure area dito sa East of Visayas kasi mayroong namumuong makapal na kaulapan. So pag ito ay matunaw, mabuo naman yung isang low pressure area dito sa East of Visayas. Pero itong low pressure area na nakikita natin sa Surigao, gano'ng kalaki epekto nito in terms of ulan? Actually, Rhea, yung mga paulan sa Mindanao at Kabisayaan, may karamihan din kasi yung report ng istasyon natin sa Hinatuan, 175 millimeters yung paulan kahapon. So inaasahan natin na ngayong araw, ngayong maghapon, may mga paulan pa rin dito sa Visayas at Mindanao kasama na ang Southern Luzon. Magla-landfall pa ba? Hindi naman siguro, Rhea, no? hindi magla-landfall pero inaasahan natin na hindi na sila lalakas at posible pang matunaw. Itong bagong low pressure area, ano naman ang epekto nito sa Pilipinas? Rene? Actually, yung mamubuong low pressure area dito sa may east of Visayas, papalakasin niya yung intertropical convergence zone, magiging active. Hindi naman siya tatama sa kalupaan, pero magiging maulan pa rin ang ating bansa, lalo na ito sa Visayas at Mindanao. Ngayong araw, Rene, kamusta ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila? Dito sa Metro Manila area, may inaasahan pa rin tayong mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o early evening. Dahilan dito sa yung intertropical convergence zone po. Ang mga paulan natin, yung mga thunderstorm o convective type. So, posible din magdulot ng mga pagbite ng mga thunderstorm. Alright, Rene, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Salamat din. Rene Pasyente ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, sulit na sulit ang panonood at pagdayo ng mga tagahanga ng Philippine Ascals sa Rizal Memorial Stadium. Mula sa mga kaanak ng Ascals hanggang sa diehard fans, tuwang-tuwa sa tagumpay na nakapit ng ating Philippine football team. Darito ang report ni Haji Rieta. Hindi pinahiya ng Philippine Ascals ang kanilang mga fans kontra sa koponan ng Sri Lanka sa score na 4-0 kahapon sa Rizal Stadium. Kaya mga taghanga, hindi nila may tago ang kanilang kasiyahan. At kahit na inabutan ng gabi dito sa isang hotel sa Manila, hindi pa rin paawat ang mga fans na ipadama ang kanilang suporta sa pambato ng bansa pagdating sa larong football. Magaling sila, wala kang masasabi. Mawalagi ng konsepsyon, Neil Etheridge. Pag kami talaga, we'll pray for Ascal. Ang galing. Ang grupo namang ito, ibinandera pa ang kanilang mga damit na puno ng pirma ng Team Ascals. Ang dalawang train naman ito ng Team Ascals, kahit hindi pa sumasabak sa kompetisyon, proud naman daw sila sa tagumpay ng kanilang koponan. Ayon sa kanila, sakaling makalaro na sila, ipapakita raw nila ang kanilang galing sa football. Ayon kay Ian Araneta, forward ng Team Ascals, malaking tulong raw ang magandang klima sa laban nila kahapon. So dito wala naman kaming mga so kasi ganda na ng field. So sa Sri Lanka kasi yung field nila is pangit. So doon kami nahirapan mag-adjust Pero masanay na kami ngayon sa magandang fields. Pero wala na sigurong masasaya pa sa pamilya ni Emilio Chiffy Caligdong na left winger ng Ascals. Galing pa sila sa Iloilo at lumuwas dito sa Manila para suportahan ang kanilang football superstar. Inspirasyon ko yung pamilya ko, yung lahat na naniniwala sa Team Ascals. Nga sabi namin babawi kami. Dito na kami. Gagawin namin ulit yung para sa Kuwait. I love you, Papa. Good luck. I love you. Go, Papa Chef, go. Go, Papa. Go. Inaasahang lilipad na puntang baray ng Philippine Ascals sa susunod na linggo para sa isang training sa nalalapit nilang laban naman sa Kuwait. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Isang pulis Makati, patay sa drug operation. At pagsabog ng isang car bomb sa Thailand, huli sa surveillance camera. Magpauli, tutok lang sa unang balita. Sa maramihan ng nalalaban at patagalang matunaw, alin ang lamang? Ang leading brand o Speed Fatcon? Ang Speed Fatcon, mas matagal matunaw kesa leading brand. Mas maraming nalalaban at mas maraming dumi kayang tanggalin. Sa leading brand, mas mababa. Sa Speed Fatcon, halos sintanghad ng basketballista dahil 33